So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Welcome po sa ating YouTube channel. Ayan. Bago tayo magsimula, pa-subscribe po muna para marami-rami pa tayong mapagsamahan. So pag-usapan natin etong fake news ng mga DDS. So alam naman natin kapag sinabing fake news, isa lang po papasok sa isip ng mga tao, yung mga DDS, yan, yung mga minions nila ng mga Duterte. Kung matatandaan natin, nung nakaraang linggo, nagsabi si Pangulong Bongbong Marcos na huwag i-impeach si BP Sara kasi nakakasagabal lang sa trabaho ng mga congressman pati ng mga senador. Yun ang pinakadahilan ni Pangulong Bongbong Marcos. Huwag i-impeach si BP Sara kasi imbis na magtrabaho para sa ikabubuti ng bayan at ng mga tao, mauubos lang yung oras nila sa pag-impeach kay BP Sara. Sa katunayan, sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman importante si BP Sara. Sa madaling salita, parang walang kwenta. Yan, parang ganun pagkakaintindi ko. Walang kwenta si BP Sara, kaya huwag nyo nang i-impeach yan. So yan. Ngayon, dahil dyan, itong Iglesia ni Cristo, itong relihiyon na to, alam naman natin na talagang buong-buo ang suporta nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Talagang nakasuporta to sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at nasasayahan sila sa ginagawang trabaho ni President Bongbong Marcos. Ngayon, etong Iglesia ni Cristo nagbigay ng pahayag na magkasasagawa sila ng kanilang rally dahil sa pagsuporta nila sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun po talaga ang totoo doon. Kaya sila mag-rally dahil sinusuportahan nila yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi dahil sinusuportahan nila si BP Sara. Kasi magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Ito po yung ebidensya dyan. Una, kung talagang solid na sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo si BP Sara, bakit hindi sila nagpupunta sa Maisog? Nakailang Maisog na ba? Palibot-libot ng bansa, nakailang Maisog na ba? Narinig nyo ba yung Iglesia ni Cristo? Sinabihan yung mga kasanib nila na pumunta kayo ng Maisog. Dahil kasi sinusuportahan natin si BP Sara. Wala naman, di ba? Wag na tayong lumayo. Yung katatapos lang na kahihiyan, yung katatapos na kahihiyan ng mga DDS, ng mga Duterte, diyan sa People Power sa EDSA. Malapit na yan sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. Pero narinig nyo ba yung Iglesia ni Cristo na sinabihan nila yung mga miyembro nila, pumunta kayo sa EDSA at makiisa tayo ron? Hindi. Diba? Kasi alam ng Iglesia ni Cristo na yung mga pagkilos na yun para lang sa panggugulo dito sa bansa natin. Yung sinasagawa mga pagkilos na yun, yung mga maisog na yan, yung mga rally-rally na yan ng EDSA, para sa mga demonyo. Kasi wala kang ibang maririnig sa bunganga ng mga nagrarally kung hindi puro pagmumura, puro pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos at puro paninira. Yan ang ayaw ng Iglesia ni Cristo. Kaya hindi nila sinusuportahan si BP Sara dahil sa mga followers nito o sa mga taga-suporta rin nito na maahang ang bunganga. Saan ka naman nakita? Isang reliyon sumusuporta sa gusto magpapatay. Saan ka naman nakita? Isang reliyon sumusuporta sa magnanakaw. Wala ka makikitang ganyan. Ay, meron pala. Meron. KOJC pala. Tanging KOJC lamang ang sumusuporta kay BP Sara na nagpapapatay ng tao, na nagbibili na ipapatay si President Bongbong Marcos. Tanging KOJC lamang ang sumusuporta sa mga politiko na mga maaanghang bunganga, walang pakundangan magmura. Tanging KOJC lang na reliyon. Pero yung iba, ayaw nila ng mga ganyan. Kasi nga reliyon sila para sa Diyos. Paano mo susuportahan yung mga ganyang tao kung talagang matino yung reliyon nyo? Kung talagang decente at maayos, di ba? So, ganyan ang Iglesia ni Cristo. Hindi nila sinusuportahan yung mga maisog, yung mga EDSA people power ng mga DDS. Kasi nga, alam nila na hindi yan para sa bayan at lalong hindi yan para sa Diyos na makakatulong sa bayan. So, itong gagawin nilang rally, pagsuporta ito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi suporta kay BP Sara. Inuulit ko, kung talagang sinusuportahan kung sinusuportahan ng INC si BP Sara, sana umattend na sila sa mga maisog at sa mga people power
ng mga DDS na to. Kaso ano nangyari? Wala, deadma lang sila. Wala silang pakialam. Yung parang hindi wala silang pakialam doon sa mga maisog ng mga DDS na yan. 'Di ba? So ngayon, etong mga DDS inaangkin nila na itong itong rally raw ng EDSA ng mga INC para raw suportahan si BP Sara. Hindi nila alam, Hindi nila alam para suportahan yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kapayapaan. Yun ang pinaka-purpose ng rally ng Iglesia ni Cristo. Para sa kapayapaan, para sa ikauunlad ng bansa, para sa ikauunlad ng bawat Pilipino, at hindi para kay BP Sara. Yan ang tandaan ninyo. Kaso hindi talaga maiaalis na itong mga DDS, ginagamit talaga yung pahayag na yan ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, alam naman natin, gaya ng sinabi ko kanina, na kapag sinabing fake news, automatic DDS yan. Kapag sinabing kalokohang balita, automatic DDS yan. Kasi wala na silang ibang baraha kay Pangulong Bongbong Marcos kung hindi gumawa na lamang ng fake news. Kasi nga hindi sila pinapansin, di ba? Yan ang matinding kalaban, ha? Ang matinding kalaban, yung tahimik lamang. Yung hindi mo alam kung kailan nagagalit. Kasi hindi nyo alam yung galaw niya. Baka magulat na lang kayo, may maaresto na lang next year. O may ma-impeach na lang next year, hindi natin alam, di ba? Yan yung mga matitinding kalaban, yung mga tahimik. Yung mga madadaldal, gaya ni dating Pangulong Duterte, madaldal, palamura, maangas magsalita, pero ang katotohanan, hindi na makakit ng hagdanan mag-isa. Di ba? Di ba? Isipin si dating Pangulong Duterte, di ba? Totoo naman eh. Kung nagpang-abot sila ni Trillanes doon sa Congress, kung nagpang-abot sila, naku, ewan ko lang kung natadya ka ni Trillanes si dating Pangulong Duterte, ewan ko lang baka na ICU na yan. Di ba? Huwag tayo maglokohan, aminin na natin. Aminin na natin, hindi na siya makakit ng hagdanan mag-isa. Di ba? Tanging bunganga na lamang yung matapang sa kanya. Tanging bunganga na lamang yung gumagana sa kanya. Di ba? Buti talaga, hindi sila nagpang-abot sa Congress ni Trillanes, kung hindi, ICU talaga to si Duterte. Kaso wala di ba? Kahit ganyan yung kondisyon, mayabang pa rin, di ba? Wala tayong magagawa kasi yan yung pambola nila sa mga utu-utu nilang mga tagasunod. Yan yung pang-utu-utu nila. Pero tayo mga Pilipinong mas nakararami na hindi nila kayang utuin, pinagtatawanan na lamang natin sila. So ngayon, inuulit ko, etong ginagawa ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan, para sa kaayusan, para sa katiwasayan ng Pilipinas. At hindi ito para kay BP Sara. Yan ang tandaan ninyo. Kasi kung kay BP Sara lang, nagpunta na sana sila sa Maisog, nagpunta na sa people power nila sa EDSA, kung talagang suportado nila si BP Sara. Kaso, hindi. Masakit man tanggapin, masakit mang isipin para sa mga DDS, pero yan ang totoo. Na ang Iglesia ni Cristo, matindi ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos at para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. So, naintindihan nyo? So, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at comment din at pakishare na rin itong video natin kasi bagong-bago itong YouTube channel natin. Tulungan nyo akong palakasin para ito ay backup channel natin just in case yung Facebook at saka yung TikTok natin magkaletse-letse. So, hanggang dito na lang. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bukas po ulit. Salamat.